Nagulat naman ang grupo ni Huang Po at kahit na sila ni Yan Tang ay ganun rin ang kanilang naging reaksyon nang sabihin ng ating bida ang katangian ng isang first grade na gamot. Kahit na ang bantay ay napaisip rin na tama nga ang sinabi ng bata na ito. Kahit na si Yan Fu ay ganito rin ang naging reaksyon niya. Nasabi rin niya na dahil hindi nasira ang gamot na ginawa ng ating bida, tiyak na matatawag itong isang first grade na gamot. Ngunit naisip naman ng bantay na kahit tama ang ginawa ni Song Yu, isang insulto pa rin ito para sa kanila na isang mababang uri lamang na gamot ang mananalo sa unang round. Alam rin niya na kapag binigay nila ang unang pwesto sa Song Yu na ito ay tiyak na hindi papayag ang ibang alchemist dito. Kaya nahihiyang sinabi na lang ng bantay na tama nga ang sinabi ng ating bida na isang first grade na pill ang ginawa niya ngunit kailangan pa rin nilang pag-isipan. Hindi naman pinatapos ni Joe Fan ang pagsasalita ng bantay at kumpiyansa niyang sinabi na siya na ang nagmamay-ari ng unang pwesto. Galit na binalaan naman ni Elder Yan ang ating bida na hindi pa huli ang lahat upang maligtas niya ang kanyang mukha sa kahihiyan. Sinabihan rin niya ito na huwag niyang ipagsiksikan ang kanyang sarili kahit na alam niyang hindi karapat-dapat ang gamot na ginawa niya upang makuha niya ang unang pwesto. Dagdag pa ni Elder Yan na isang mahinang pill lamang ang appetite pill na ginawa niya kaya kahit sila ay hindi maituturing ang gamot na ito na isang first grade pill. Tumawa naman si Joe Fan nang marinig niya ito at tinanong niya rin ang Elder kung hindi ba isang first grade pill ang isang low grade pill. Ipinaliwanag rin ng ating bida na alam rin nila na ang kanilang criteria para sa unang round ay gumawa ng isang first grade pill, ibig sabihin lamang nito ay kahit anong pill ang maaari nilang gawin hanggat isa itong first grade pill. Dagdag pa niya na hindi lamang ang paggawa ng gamot ang hamon sa round na ito, dahil labanan rin ito sa pabilisan ng paggawa. Kaya nagsaad na lang siya na mga tanga lamang sila dahil hindi nila naintindihan ang sinabi ng bantay kanina. May pang-iinis na sinabi rin ng ating bida na hindi na niya kasalanan na gumawa ng mga mataas na antas ng first grade pill ang mga kumag na ito. Kaya kahit anong gawin nila ay hindi niya bibitawan ang unang pwesto dahil siya naman talaga ang may-ari nito. Mas lalong nagalit naman si Elder Yan ngunit naisip rin niya na may punto ang sinabi ng kumag na ito. Mas lalong nainis naman ang ibang alchemist dahil hindi nila agad napagtanto ang bagay na ito tulad ng ginawa ng bata na ito. Nagsaad rin siya na kung alam niya lang ito at gumawa siya ng appetite pill ay tiyak na mas mabilis pa niya itong nagawa kumpara sa bata na ito. Ginamit naman ito na pagkakataon ng ating bida upang mas galitin pa ang mga kalaban niya. Kaya nasabi na lang niya na talagang talentado siyang alchemist dahil maraming naiinggit sa kanya. Mas nainis naman ang mga ibang alchemist na nakapasa sa unang round at nasabi na lang nila na talagang kapal ng mukha ng bata na ito. Tumawa naman ang bantay at kanyang nasabi na marami na siyang nakitang tao na makapal ang mukha ngunit ngayon lamang siya nakakita ng katulad niya na talagang walang hiya. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang sinabi na hindi ito pagpapakita ng pagkawalang hiya. Ito ang tinatawag na isang kalmadong puso, dagdag pa niya na ito rin naman ang sinusubok nila sa unang round. Kaya kahit na ano ang sabihin nila ay hindi siya mahihiya dahil ibig sabihin lamang nito ay siya ang may pinakakalmadong puso kaya nakuha niya ang unang pwesto sa round na ito. Mas lalong nainis naman ang bantay dahil talagang iniisip ng Song Yu na ito na wala siyang mali na ginawa kaya nakuha niya ang unang pwesto na ito. Isang alchemist naman ang naawa sa ating bida dahil wala siyang talento sa paggawa ng gamot ngunit gumagamit lamang siya ng mga pandaraya upang manalo. Kaya nasabi na lang niya na mukhang matatanggol na ang pasaway na ito sa susunod na round. Ngunit taliwas sa sinabi ng matanda na ito, hindi naman sumang-ayon dito si Grandmaster Liu. Nasabi rin niya na hindi ordinaryong bata lang ang Song Yu na ito. Nasabi niya ito dahil ang kakayahan ni Song Yu na malaman na ang tunay na pagsubok ay ang pagkakaroon ng kalmadong puso at hindi ang bilis ay isang nakakamanghang bagay. Ang malala pa ay nakagawa siya ng gamot na naayon sa mga kwalifikasyon na ito. Kaya nasabi na lang ng matanda na hindi niya inaasahan na may isang henyo pa pala sa kanilang imperyo na kasing galing ni Elder Yan sa paggawa ng gamot. Kaya nasabi na lang ng matanda na kahit gawin man niya ang kanyang buong kakayahan, alam niyang hindi siya mananalo sa kompetisyon na ito. Napagtanto rin niya na kahit ang ikalimang pwesto sa kompetisyon ay mahihirapan siyang makuha ito, dahil sa Song Yu na ito. Bigla namang naging seryoso ang bantay at kanyang nasabi na dahil ayaw bitawan ng ating bida ang unang pwesto ay iuulat na niya ito. Kaya agad na niyang sinabi na ang nakakuha sa unang pwesto ay walang iba kundi ang ating bida. Hindi naman sumang-ayon dito ang mga nanunood kaya nagsigawan sila ng buo sa ating bida. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan dahil ibig sabihin lamang nito ay naloloko na niya ang mga kumag na ito.
Naglakad naman si Elder Yan papunta sa ikalawang pwesto at kanyang sinabihan ang ating bida na hahayaan lang niya muna ito na makuha niya ang unang pwesto para sa round na ito. Ngunit binalaan niya ito na kailangan niyang maghanda mamaya sa susunod na round dahil siya mismo ang magtatanggal sa kanya. Seryosong tinanong naman ni Joe Fan ang matanda kung may kakayahan ba siya na magawa ito. Tinawanan rin ni Joe Fan ang Vicious Pill King at kanyang inutusan ito na basahin niya ang nakasulat sa kanyang damit. Sinabi ng ating bida na isa lamang siyang Vicious Pill King, ngunit siya ang Heaven Topple Pill King na kayang guluhin ang kalangitan sa pamamagitan ng kanyang kakayahan sa gamot. Naging seryoso naman si Elder Yan at kanyang tinanong ang ating bida na kung sa tingin niya ba ay magiging magaling siya sa paggawa ng gamot kapag sinuot niya ang damit ng isang bangkay. Tumawa rin siya at kanyang sinabi na kahit may talento ang Gu Qingtian na ito sa paggawa ng gamot, wala pa rin ito sa kakayahan niya. Sinabi rin niya na talagang isang mahina at mayabang ang Gu Qingtian na ito, ngunit sinabi rin niya na maayos na rin na namatay ang mayabang na ito dahil sa formula ng antidote na ninakaw niya. Bigla namang nagtanong si Auntie Tao kung totoo nga ba ang formula na ito. Tumawa naman si Elder Yan at kanyang sinabi na kung totoo ang formula na ito, hindi sana magkakaganyan ang sarili niya sa paggawa nito. Nagsaad rin si Elder Yan na talagang tanga ang bata na ito nang inakala niya na totoo ang formula na ninakaw niya. Kaya nagpasalamat rin siya dito dahil namatay ang ibang mga Elder at Tower Master dahil sa gamot na ginawa niya. Dagdag pa niya na tama lang na binugbog siya ng Huayu Tower patungo sa kanyang kamatayan dahil sa pagiging tanga niya. Halos mawala naman ang lakas ni Auntie Tao dahil ilang taon niyang inaral ang formula na ito, ngunit hindi niya inakala na peke lang pala ito. Mas lalong nagalit naman si Chucho nang marinig niya na alam ng Elder ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Samantala, naging seryoso naman si Elder Jiu dahil alam niyang masakit ito para kay Chucho. Alam niya rin na naging mabuting bata ang kapatid niya ngunit pinapahiya lang ito ni Elder Yan sa harap ng maraming tao. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang sinabi na hindi na ito mahalaga, dahil ngayon ay siya ang magiging instrumento sa nais gawin ni Chu Qingtian. Pinagmayabang rin niya na ang unang hakbang niya para mapatunayan ito ay ang pagkuha niya ng unang pwesto na siyang hindi nakuha ni Elder Yan. Napatigil naman si Elder Yan sa kanyang paglalakad nang marinig niya ang sinabi ng mayabang na ito. Tiningnan niya rin ito ng mabuti at kanyang naisip na isa itong imbitasyon upang maglaban silang dalawa sa paggawa ng gamot. Ang malala pa ay talagang ang ating bida pa ang nanghamon sa kanya kahit na siya ang pinakamagaling na alchemist sa imperyo na ito. Tumawa naman ang ating bida dahil mukhang nagsisimula ng tumalab ang pang-iinis niya sa matanda na ito. Habang si Elder Yan naman ay mas lalong nainis dahil nais siyang labanan ng bata na ito sa titulo ng pinakamagaling na alchemist sa kanilang imperyo. Samantala, natuwa naman si Chucho dahil sa ginawa ng ating bida. Nagpasalamat rin siya sa kanya dahil ginawa niya ang bagay na nais gawin ng kanyang kapatid. Alam niya rin na kahit siya ang kapatid ni Qingtian ay hindi niya magagawa na matalo ang Elder Yan na ito sa paggawa ng gamot. Namangha rin siya sa tapang ng ating bida dahil kahit nanggaling lamang siya sa isang third class na pamilya ay walang takot niyang hinaharap ang Vicious Pill King na ito. Sa kabilang banda, tumawa naman si Huang Po dahil talagang hindi niya inaasahan na hahamunin lang ng isang bata si Elder Yan, kaya nasabi na lang niya na mukhang galit na rin si Elder Yan sa mayabang na Song Yu na ito. Kahit na ang ikalimang Elder ay napatawa rin dahil ngayon lamang niya nakitang napahiya ang Elder ng sobra sa harap ng maraming tao. Ang malala pa ay isang bata lang ang gumawa nito sa kanya na siyang nanggaling sa third class na pamilya lamang. Kaya nasabi na lang niya na talagang nakakatawa ang pangyayari na ito. Nagsaad naman si Huang Po na alam niyang iniingatan ni Elder Yan ang kanyang reputasyon, kaya sa tingin niya ay si Elder Yan na mismo ang papatay sa mayabang na ito pag natapos na ang kompetisyon. Kaya nasabi na lang niya na mukhang kahit sila ay hindi na nila kailangan pang gumalaw. Nagsaad naman si Elder Lin na tama nga ang sinabi ng ikalawang Young Master, alam rin niya na si Elder Yan na mismo ang gagawa ng paraan upang mapatay ang bata na ito. Kaya mas magiging paborito sa kanila dahil walang magagawa ang Huayu Tower dito dahil sa panghihiya na ginawa ng bata na ito. Mas lalong nagalit naman si Elder Yan ngunit pilit pa rin niyang pinapakalma ang sarili niya. Tinanong rin niya ang ating bida kung hinahamon ba siya nito sa ngalan ni Chu Qingtian. Natawa naman si Joe Fan nang marinig niya ito at kanyang sinabihan si Elder Yan na kailangan niyang mag-isip. Tinadyakan ni Joe Fan ang buong arena kaya isang malaking pagyanig ang naging resulta nito. Kahit na ang mga bantay at si Auntie Tao ay nagulat rin sa ginawa ni Joe Fan. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang inutusan si Elder Yan na tingnan niya ng maigi ang kanyang pwesto.
Sinabihan rin niya ito na siya ang nasa unang pwesto ng round na ito, kaya siya ang challenger at hindi siya. Hindi naman ito matanggap ni Elder Yan kaya talagang napuno ng pagkainis ang mukha niya. Nagsaad rin siya na ngayon niya lang napagtanto na talagang mas mayabang pa ang ating bida kaysa kay Chu Qingtian. Ngunit binalaan rin niya ito na ang mga taong mayayabang ay hindi nagkakaroon ng masayang katapusan. Hindi naman dito natakot si Zhou Fan at sinabihan niya si Elder Yan na hindi sa pagiging mayabang nagkakaroon ng maganda o masayang katapusan dahil ang lahat ng ito ay nakadepende kung gaano kalakas ang isang tao. Nagsaad rin si Zhou Fan na kung kaya man siyang matanggal ni Elder Yan sa unang pwesto ay siya na ang matatawag nilang pinakamagaling na alchemist sa kanilang imperyo. Bigla namang sumigaw si Elder Yan na siya na ang pinakamagaling na alchemist sa kanilang imperyo, kaya hindi na niya dapat pang patunayan ito. Nagmungkahi naman si Zhou Fan na upang mas maging masaya ang kanilang laban, maglalagay siya ng bagong kondisyon. Sinabi niya na kapag napalitan siya ni Elder Yan sa unang pwesto ay siya mismo ang magbibigay ng ulo niya sa kanya gamit ang dalawang kamay. Nagulat naman ang ibang mga nanunood nang marinig nila ang matinding kondisyon na ito mula kay Song Yu. Nagsaad naman ang ikalimang Elder na mukhang hindi na magiging mahirap sa kanila na mapatay ang bata na ito. Kahit na si Elder Jiu ay nagulat rin dahil parang nagiging walang ingat si Zhou Fan sa ginawa niya. Nagsaad rin siya na taliwas ito sa mga paraan noon ni Zhou Fan pagdating sa pagkalaban niya sa mga malalakas sa kanya. Nasabi rin niya na kung ang dating Zhou Fan ito ay alam niyang hindi niya ito sasabihin upang magkaroon ng lamang ang kalaban niya. Napatawa naman si Elder Yan nang marinig niya ang sinabi na kondisyon ng mayabang na ito. Binalaan niya rin ang ating bida na siya mismo ang nagmungkahi nito. Kaya sana ay huwag siyang magmakaawa mamaya sa kanya kapag pinutol na niya ang buhay niya. Kahit na si Auntie Tao ay hindi rin nagustuhan ang sinabi ng ating bida. Nagsaad din siya na kahit anong galit niya ay isang elder pa rin si Elder Yan. Kaya inutusan niya ito na humingi ng patawad sa kanya upang hindi niya pagsisihan ito mamaya. Ngunit hindi naman dito nakinig ang ating bida at kanyang sinabi na isa siyang lalaki at pinapahalagahan niya ang kanyang mga sinabi kaya hindi niya babawiin ito. Sinabi rin ng ating bida na hindi niya lang ito sinabi para kay Elder Yan, dahil ang lahat ng ito ay para sa mga ibang kalahok rin ng kompetisyon na ito. Kaya muli niyang sinabi para sa lahat na kung sino man ang makakuha mula sa kanya ng unang pwesto ay ibibigay niya ang kanyang ulo sa kanila. Mas lalong nagulat naman ang ibang kalahok dahil talagang mayabang ang bata na ito, naisip rin nila na talagang nais silang kalabanin ng bata na ito. Kaya nagalit na lang ang mga ito dahil alam nilang nais maging pinakamagaling na alchemist ng kanilang imperyo ang bata na ito. Nagsaad din sila na hindi bagay sa kanya ang magsalita ng ganito dahil si Elder Yan lang ang may karapatan na tawagin ang kanyang sarili bilang ang pinakamagaling na alchemist sa kanilang imperyo. Hindi naman ito pinansin ng ating bida at kanyang naisip na talagang gumagana ang pang-iinis na ginagawa niya. Nagsaad naman si Elder Yan na talagang nais mamatay ng ating bida dahil sa mga pinaggagawa niya. Kahit na si Auntie Tao ay napailing na lang dahil talagang walang kinakatakutan ang bata na ito. Mas lalong sumaya naman si Huang Po dahil talagang si Song Yu pa ang gumagawa ng paraan upang mas madali siyang mamatay. Napatanong naman si Master Peony kung bakit biglang naging tanga ang Song Yu na ito. Napansin naman ng ating bida ang naging reaksyon ng mga Tower Master kaya agad niyang tiningnan ang mga ito. Na para bang sinasabi niya na siya na ang bahala sa laban na ito. Napansin naman ito ni Chucho kaya lumabas na lang ang mga luha sa kanyang mga mata. Napansin naman ito ni Kai Ching kaya tinanong niya si Chucho kung may problema ba. Nagsaad naman si Chucho na sa simula pa lang ay nagkamali na siya. Nagtaka naman si Master Peony sa sinabi ni Chucho kaya tinanong niya ito kung ano ang ibig sabihin niya. Agad naman na pinaliwanag ni Chucho na akala niya ay ang kahilingan ng kapatid niya ay ang maipagiganti ang kanilang pamilya at upang malampasan ito si Elder Yan sa larangan ng paggawa ng gamot. Ngunit ngayon lamang niya napagtanto na hindi pala ito ang gusto ng kapatid niya. Dahil isa lang ang nais gawin ng kanyang kapatid, ito ay ang maging pinakamagaling na alchemist sa buong mundo. Nagsaad rin siya na siya mismo ang gumawa ng damit na suot ni Song Yu ngayon, ngunit hindi man lang niya naintindihan kung ano talaga ang nais ng kanyang kapatid. Ngunit nalaman ito agad ni Song Yu kahit na sa kaunting oras na nalaman niya ang tungkol sa kapatid niya. Kaya nasabi na lang niya na talagang masama siyang kapatid. Nagulat naman ang dalawang Tower Master nang mapagtanto nila na ginagawa lang lahat ito ni Song Yu upang tuparin ang kahilingan ng kapatid niya. Naisip rin nila na sa buong buhay nila ay inakala nila na wala nang matinong lalaki sa kanilang mundo. Ngunit nakikita nila ngayon ang isang mahinang lalaki na ginagawa ang lahat upang matalo lamang ang kalaban ng kanyang minamahal.
Kaya nasabi na lang nila na mukhang karapat-dapat na ang Songyu na ito sa kanilang sect leader. Ngunit nangangamba lamang sila dahil ang paraan ng pagtupad ni Songyu ng kagustuhan ng kapatid ni Chuchu ay isang landas na ikakamatay niya. Bigla namang natigil sa pag-iisip si Master Peony nang marinig niya ang pagtawa nila Elder Yan at Yantang sa kanilang likuran. Nagtanong rin si Yantang kung ang gusto bang gawin ni Joe Fan ay galitin ng sobra ang Elder Yan na ito upang mapatay ito sa galit. Nagsaad naman si Elder Jiu na mukhang ito nga ang gustong gawin ng kaibigan nila. Agad naman na nagsaad si Long Nui na sobrang pinupuri ng kanyang uncle ang Joe Fan na ito. Sinabi rin niya na kayang manalo ni Joe Fan sa ibang martial artist ngunit ang kalaban niya ay ang pinakamagaling na alchemist sa kanilang imperyo. Kaya sa tingin niya, ang plano ni Joe Fan ay patayin si Yan Song habang gumagawa ito ng gamot dahil alam niyang natatakot siya na hindi siya dito mananalo sa larangan ng paggawa ng gamot. Bigla namang naging seryoso si Elder Jiu dahil kahit siya ay aminado na maaari ngang gawin ito ni Joe Fan. Kahit na si Yantang ay ganoon rin ang naiisip kaya sa tingin niya ay may punto naman ang sinabi ni Long Nui. Ngunit bigla namang natigil ang mga ito nang marinig nila ang sigaw ni Master Peony. Naiinis rin na sinabi ng Tower Master na talagang nagawa pang magbiro ng mga ito kahit na nasa panganib na ang kanilang kalagayan. Kaya hindi niya maintindihan ang mga ito. Agad naman na nagsaad si Yantang na mali lamang ang pagkakaintindi ni Master Peony sa bagay na ito. Sinabi rin niya na alam niyang hindi alam ng mga Tower Master ang totoong pagkatao ng Songyu na ito, kaya inutusan niya ito na tingnan nila ng mabuti ang tao na ito at huwag silang magugulat sa mga gagawin niya. Binalaan rin ni Yantang ang mga ito na huwag nilang isipin na mabait ang Songyu na ito dahil nagpapanggap lamang ito. Sinabi rin niya na ang totoong pagkatao ng Songyu na ito ay isang totoong demonyo. Kaya masasabi nila na mabait pa ang Elder Yan na ito kumpara sa kanya. Nagulat naman ang mga Tower Master nang marinig nila ang sinabi ni Yantang. Sa kabilang banda, agad naman na nagsaad ang bantay na sisimulan na nila ang ikalawang round. Ngumiti rin ang babae at kanyang sinabi na ang gagawin naman nila ngayon ay ang third grade na peel. Nagsigawan ng ibang kalahok dahil para sa kanila ay madali lamang gawin ang gamot na ito. Nagsaad din sila na kahit nakapikit ay kaya nila itong gawin. Ngunit nagulat naman sila nang biglang lumapit ang mga bantay nila sa kanila at nagbigay ito ng isang singsing. Ipinaliwanag naman ng bantay na ang mga singsing na ito ay naglalaman ng mga materyales na dapat gamitin ng mga kalahok. Ang mga materyales na ito ay inihanda mismo ng Huayu Tower kaya dapat nila itong gamitin. Sinabi rin ng bantay na hindi sila maaaring gumamit ng sarili nilang materyales dahil matatanggal sila sa kompetisyon kapag ginawa nila ito. Bigla namang nagpaghiwatig ng pagkadismaya ang ibang kalahok dahil nang tingnan nila ang laman ng singsing ay mga second grade lamang na materyales ang nandoon at hindi ito sapat upang makagawa ng isang third grade na gamot. Kaya nagtanong sila kung nagkamali lamang ba ng bigay ang bantay. Ngunit hindi naman ito pinansin ng bantay at kanyang pinaalahanan ng mga kalahok na kailangan nilang galingan ang kalidad ng gamot na gagawin nila dahil hindi pabilisan ang criteria ng round na ito. Ipinaalam rin ng bantay na ang 50 kalahok lamang ang magpapatuloy sa susunod na round habang ang iba naman ay matatanggal na. Samantala, natuwa naman ang ating bida at siya ay napaisip kung anong formula kaya ang gagamitin niya upang mas mabaliw pa ang utak ni Elder Yan sa inggit kapag ginawa niya ito. Ang isang third grade na gamot ay kalimitang ginagawa gamit ang mga third grade na materyales rin. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi na makakagawa ng isang third grade na gamot ang isang alchemist gamit lamang ang second grade na materyales dahil kaya rin nila itong gawin gamit ang ganitong antas lamang ng materyales. Ang kailangan lamang gawin ng isang alchemist ay pagtuunan ng pansin ng mga materyales na ito upang magamit niya ito ng maayos sa paggawa ng gamot. Kailangan rin nilang ma-refine ang bawat materyales na ito upang magamit nila ito sa paggawa ng third grade na gamot. Kaya ibig sabihin lamang nito, ang round na ito ay naisubukan ng iba't ibang formula na alam ng mga alchemist sa paggawa ng gamot. Isang bata rin ang nagsabi na ang formula na ito ay tiyak na alam ng top 20 ng kalahok ng kompetisyon na ito. Ngunit tumawa rin siya dahil ang ibang kalahok ay tiyak na hindi ito alam kaya ang gagawin nila ay sisisihin na lang nila ang Huayu Tower dahil sa kabobohan nila. Nagtaka naman ang dalawang babae nang makita nila ulit ang makulit na batang ito. Samantala, hindi pa rin natapos ang ating bida sa pag-iisip kung anong formula kaya ang gagamitin niya upang mapinsala niya ang alchemist heart ni Elder Yan. Ngunit bigla naman siyang napatigil nang marinig niya ang tanong ng bantay kung bakit hindi pa siya nagsisimula kahit na ang iba ay gumagawa na ng kanilang gamot. Tinanong rin siya ng bantay kung talaga bang hindi siya marunong gumawa ng isang third grade peel kaya hindi pa siya nagsisimula.
Tumawa naman si Elder Yan at kanyang sinabi na mukhang ito nga ang sitwasyon ng ating bida. Nagsaad rin ng Elder na sa tingin niya ay nagtataka pa rin si Song Yu kung bakit second grade na materyales lamang ang ibinigay ng Huayu Tower sa kanya, kaya hindi pa rin ito makagawa ng gamot. Tumawa naman ang ibang mga nanunood dahil mukhang ito na ang magiging katapusan ng mayabang na to. Kahit na si Auntie Tao ay napaisip na lang na mukhang siya talaga ang kakalaban sa mayabang na matanda na ito. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na bilang ang kampyon ng unang round nais niyang bigyan ng head start ang mga ito upang hindi magalit sa kanya ang mga tao dahil sa pagbuli niya sa mahihina. Ngunit agad rin na itinapon ng ating bida ang singsing at kanyang sinabi na kung nais talaga nila ay gagawin na niya ngayon ang gamot na ito. Tumawa rin ang ating bida at kanyang sinabi na ipapakita niya sa kanila ngayon ang totoong kahulugan ng pill refining. Bigla namang nagulat si Elder Yan nang maramdaman niya ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa teknik ng ating bida. Kahit na si Auntie Tao ay ganito rin ang naramdaman niya. Isang malaking bilog naman ang nabuo sa itaas ni Joe Fan dahil ginamit niya ang secret refining art na nalaman niya sa 9 Book of Secrets. Nagsaad rin siya na dapat magpasalamat ang mga mahihinang ito dahil ngayon lamang nila masasaksihan ang paraan ng paggawa ng gamot na ito. Pagkatapos ay ginamit rin ni Joe Fan ang kanyang 9th Heaven Roaring Dragon Claw at isang imahe ng dragon ang kanyang nabuo. Kasabay nito ay agad niyang pinagsama ang mga materyales na laman ng singsing. Agad naman na-refine ni Joe Fan ang mga materyales nang gamitin niya ang kakaibang teknik na ito. Kahit na ang ibang nanunood ay namangha sa kanya dahil ngayon lamang nila nakita ang teknik na ito na siyang kayang mag-refine ng gamot ng ganoon kabilis. Napansin rin nila na nagsimula ng gumawa ng parang dragon na imahe ang enerhiya ng mga materyales na ito. Kaya nasabi na lang nila na talagang kakaiba ang paraan na ginamit ng bata na ito. Unti-unti namang nabuo sa kamay ng ating bida ang gamot na ginawa niya. Sinabi rin niya na talagang baguhan pa ang mga alchemist na nandito kumpara sa kanya. Ipinahayag rin niya na sa susunod ay huwag siyang utusan ng mga ito kapag siya ay gumagawa ng gamot. Tumawa rin siya at kanyang sinabi na kumpara sa kanya, silang lahat ay marami pang tatahakin bago siya matalo ng mga ito sa paggawa ng gamot. Samantala, bigla namang nanginig ang katawan ni Elder Yan dahil sa pagkabahala niya sa pinakita ng ating bida. Hindi rin siya makapaniwala na ang tanggang bata na ito ay may kakayahan pala na gumawa ng gamot sa ganitong paraan. Kahit siya ay hindi niya alam kung anong klaseng teknik ang ginamit ng Song Yu na ito. Bigla namang natigil si Elder Yan sa kanyang pag-iisip nang magtanong si Yan Fo kung ano ang teknik na ito. Bigla namang natahimik ang Elder dahil kahit siya ay walang alam kung ano ito. Kaya sinabihan niya na lang si Yan Fo na pagtuunan na lang niya ng pansin ang paggawa niya ng gamot at huwag na siyang magtanong pa. Lumabas rin ang mga pawis sa mukha ni Elder Yan at kanyang nasabi na ngayon ay talagang isang banta ang Song Yu na ito sa pwesto niya bilang ang pinakamagaling na alchemist sa kanilang imperyo. Kaya nasabi niya na kailangang mamatay ang bata na ito sa kahit anong paraan. Bigla namang tinawag ng ating bida ang atensyon ni Elder Yan kaya siya ay napatigil. Binalaan rin niya ito na kapag hindi niya binilisan ng paggawa ng gamot ay mukhang siya naman ang mangguna sa round na ito. Halos mawala naman ang focus ni Elder Yan nang marinig niya ito. Kahit na si Chuchu ay napansin niya na parang natatalo sa labanan ng pagsasalita si Elder Yan. Kaya naisip niya na mukhang may pag-asa nga si Song Yu na matalo ang matanda na ito dahil ngayon lamang niyang nakita na naging tahimik ito pagkatapos niyang masabihan ng panglalait. Kaya sa tingin ni Chuchu ay alam na ni Elder Yan na natalo na siya sa kanyang puso ngunit ayaw niya lang itong aminin. Kahit na si Kai Ching ay hindi rin makapaniwala kung totoo nga ba ang nakikita niya. Dahil ang Song Yu na ito ay nagawang pahinain ng puso ng Elder Yan na ito. Kahit na si Master Peony ay hiniling rin sa kanyang kapwa Tower Master na kurutin ang kanyang mukha upang malaman niya kung hindi ba siya nananaginip lang. Agad naman ito na ginawa ni Kai Ching at tinanong rin niya si Chuchu kung ito ba ang dahilan kung bakit pinili niya si Song Yu na maging asawa niya. Bigla namang namula ang mukha ni Chuchu at kanyang sinabi na hindi niya alam na may kakayahan pala si Song Yu sa paggawa ng gamot. Dagdag pa niya na nakita lamang niya na magkapareho sila ng kapatid niya kaya niya ito pinili. Nagsaad rin siya na alam niyang marunong gumawa ng gamot ang bata na ito ngunit hindi niya inakala na kaya niyang makipagsabayan kay Elder Yan. Naging seryoso naman si Kai Ching at kanyang nasabi na talagang nakakamangha ang pinakita ng bata na ito. Kaya sa ngayon ay maaari nilang asahan ng bata na ito sa kakayahan niya. Kaya nasabi na lang nila na kailangan nilang umasa na makakaya nila ni Auntie Tao at Song Yu na maligtas ang kanilang Huayu Tower sa pagkawasak nito.
Napaisip naman si Chucho na mukhang ito na nga ang pakiramdam ng may inaasahan siyang tao na malapit sa kanya. Sa kabilang banda, galit na hinampas naman ni Huangpo ang kanyang upuan. Tinanong rin niya ang mga elder na kasama niya kung alam ba nila kung saan nanggaling ang Song Yu na ito. Tinanong rin niya ang mga ito kung paanong nangyari na natalo si Elder Yan sa alchemy ng bata na ito. Halos hindi naman nakagalaw sa takot si Elder Lin dahil hindi nila inaasahan ito. Nagsaad naman ang ikalimang elder na hindi nila kailangang mabahala, dahil base sa kakayahan ni Elder Yan. Hindi niya hahayaan na ipahiya lamang siya ng isang bata sa larangan ng paggawa ng gamot. Kaya sa tingin niya ay may plano na ang Elder Yan na ito kung ano ang gagawin niya kay Song Yu. Sinabi rin ng ikalimang elder na sigurado siya na gagawa na ng galaw si Elder Yan sa susunod na round dahil alam niyang hindi nila pwedeng hayaan na lang na mabuhay ang mapanganib na batang ito. Natahimik naman ang ikalawang master dahil may punto rin ang sinabi ng ikalimang elder. Kaya tinitigan na lang niya ang elder at napaisip siya kung ano na ang gagawin nito. Samantala, parang naipit naman si Elder Lin sa pagitan ng mga ito. Nasabi rin niya na walang sino man ang may alam kung ano ang dapat nilang gawin. Alam rin niya na kahit parang maganda ang sinasabi ng ikalimang elder para kay Elder Yan, alam niyang nais nitong pahinain ang kapit nito sa ikalawang young master upang mas mapalapit sila sa kanya. Kaya nasabi na lang niya na kung nais niyang sumama sa mga ito ay kailangan niyang maging maingat upang hindi siya ang pagtaksilan ng mga ito. Ang malala pa ay baka siya pa ang unahin ng mga ito kaya kailangan niyang maging maingat sa lahat ng kanyang gagawin.